Magandang hapon na Mayor at natutuwa po kami dahil talagang aktibo ang inyong working at nandito kayo sa munisipyo. At nakita namin yung mga registration na parang dumami po ang ating population. Sinabi ng inyong Comelec in charge. At itong anong overview nitong marami na ba kumuha nitong business permit siyempre sa inyong pamumuno. Medyo maganda at maganda yung business sector dito po sa bayan ng mga Dadato, Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat, sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng kung ano mang social media or media platform. Magandang hapon sa ating lahat, no? Ngayon ho sa Municipality of Mangudato is ongoing, no? Alam ho natin na upcoming ho yung election natin for barangay election and SK election. So tsaka panahon na rin ng registration yung nga sa sinabi ninyo, medyo lumobo yung ating populasyon, medyo lumobo yung gustong magpa-register sa ating bayan. So, given naman ho kasi may mga qualified na rin at saka araw-araw may nanganganak sa ating bayan. So, mga ilang taong nakalipas, qualified na sila register, no? May mga 17 years old na tsaka meron kasing yung dati yung iba ayaw kung magpa-register ay ngayon na-convince na natin. Isa ring good impact, no, nung pag-iikot-ikot natin sa mga barangay. Actually kanina galing ho kami sa barangay Kalian or barangay consultation, kahapon sa barangay Daladagan. So why do we have barangay consultation, no? Because we propose, no, na every barangay namin kung anong qualified sa pagse-separate ng or pagdi-divide ng barangay, pinupuntahan namin at ginagawa ng paraan para ho ma-separate, no, kung qualified naman ho yung isang barangay. So one of the requirements is the population or registered voters and even the population. So sinabihan ho namin sila na magparami ng registration. Yung mga anak nila na mga medyo may edad na, no, yung qualified na magpa-register, ipapa-register nila. At hindi lang ho ang barangay nilang makaka-benefit or ang munisipyo makaka-benefit, kundi pati na rin yung mga estudyante, no. Mapapakita silang voters registration nila. So ngayon ho, nagkakaroon din ho tayo ng boss one stop. Puntuan ko lang, Mayor, balikan ko lang at doon po sa inyong pamumuno medyo lumaki ang target nyo. Sa inyo pong itong sa inyo na po bilang kayo ang municipal mayor, ilan na po ang inabot nitong atin mga botante at tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng atin mga registration kasi yung iba galing ng abroad at yung iba na talagang umabot na sa kanilang edad yung sinabi niyo. No, I don't know the exact number, no, but it's mas marami siya nung dati. Hindi natin alam yung exact number and yes, maybe ang makakapagsabi niyan yung Comelec. Pero mas mabuting hindi natin alam para wala nang maabangan. Baka meron pa dyan ibang iniisip sa atin. Iba yung kahanda nila sa atin. Pero sabi ko sa mga constituents natin sa lahat ng barangay at sa pag-iikot-ikot namin sa mga barangay, no? At nung kahit hindi pa ho ako naupo, umiikot na rin tayo. At ang ginagawa namin, nagko-convince kami ng mga tao na magpa-register. So, yun ho yung ginagawa namin. Kino-convince namin sila. Nakikita po kasi nila, Mayor, na kung gaano kaganda ang pamumuno simula po sa inyong father at itong tatay ng munisipyo nito simula sa inyong tita at kasalukuyan Vice Mayor ay gumanda tahimik, wala pong nangyaring short accident at saka ano pa man na nangyayari. Kaya siguro yung iba talagang hindi na po talaga sila na po ang kusang magpaparegister at maganda po ang kabuhayan po dito sa inyo kasi very peaceful. Actually sa aming bayan, simulat sa pool, no, kahit hindi pa ho ganito yung itsura namin, itsura ng ating bayan, kahit wala pa hindi pa konkreto yung mga bahay dito, nabibilang lang natin yung mga konkreto, hindi pa na-create yung munisipyong ito. Peaceful naman ho, kahit hindi pa ho kami yung namumuno, peaceful ho dito kasi nagkakaisa yung mga tao. MILF ka man, MNLF ka man, or kung sino ka man, basta dito ka sa area namin, nagkakaisa at itinuturing namin yung mga gustong bumisita sa aming bayan ng mga kamag-anak din namin.
Tsaka very proud din doon sa inyong mga residente kasi kayo daw talagang madaling lapitan, hindi kayo mataas na leader. Talagang nakipagsalamuha kayo sa inyong mga kababayan at yun ang maganda po yung impact ng inyong mga constituents dahil napakabait niyo daw po na Mayor. Yung kalapitan magkalapit na nga tayo ngayon. Mm. Pero Yung iba kasi hindi mo pwedeng kausapin, may mga appointment. Dito sa inyo talagang welcome at inyong mga constituent dito, hindi na kayo nihanap kung sanay. Kayo mismo ang nag-iikot. kasi unang-una ko sa lahat, magkakamag-anak ko lahat ng mga pamilya dito. So, sa walong barangay, kahit saan ako magpunta, mga pinsan, mga second cousin, third cousin, mga lolo, uncle, pinsan ng lolo ko, magkakamag-anak ko kami dito. At bakit mo i-level yung sarili mo ng mataas? Mas maganda, ang pinakamagandang, kumbaga, ugali ng tao is wag masyadong mapagmataas. Kailangan mailagay natin yung sarili natin sa baba. At hindi naman masyadong yung boss one stop na nagpaparenew ng mga business permit, nag-a-apply ng business permit, DTI, lahat, BIR, nandiyan sa loob. And of course, special thanks sa BIR, DTI, ano yan, yung fire, BFP, sa presence nila, sa participation nila, at support naman sila sa ating mga constituents, sa mga kanilang mga business. So yan na siguro. Actually, kaya nga nang sabi ko kanina, maganda na ho dati yung bayan natin. Ang kulang lang ho dati is kulang lang sa knowledge, no? Kung ano bang purpose ng business permit, kung ano bang purpose ng registration, kung kung hindi ho natin or isasali na natin yung sarili natin para level tayo sa mga constituents natin. Hindi ho na-elaborate masyado, no? Hindi ho natin naiisip yung mga future na mangyayari, no? Parang nakikita namin sa mga liblib na mga munisipyo, yung iba kasi parang pinipilit pa at katulad ng nangyayari sa ibang munisipyo na. Dito nakita namin talagang sila na po yung pumupunta at may mga listahan doon sa inyong mga tauhan doon. Saan po? Yung sa... yung listahan nung nagpa-renew na talagang kusa na sila na lumalapit. Yung sa renew ng, ng business permit. Medyo may pahirapan din naman. Kasi, unang-una sa lahat, yung mga maliliit natin na mga vendors, yung mga sari-sari store, no? Kakarampot lang yung kita niyan. Konti lang, kumbaga sa ating lingwahe, pero may untong. So, sa isang pack ng mga produkto nila, mga 30 pesos, 20 pesos, konti lang yung mga niya nila. Tapos, magpaparenew ka, sobra 1K. Sobra 1,000 yung renewal niyan. Medyo malaki. So, kaya nga, ini-encourage namin na hindi lang ito pansamantala. Marahil hindi ho maganda yung kita ngayon, pero bukas marahil maganda rin ho yung kita. So, if may permit ka ho, may permit ho yung isang negosyante, may pinanghahawak ka diyang titulo. Katulad doon ng mga ganyan sa lupa, may titulo kang dala. So, dala-dala. So, kapag ikaw ay nagtitinda, may sarili kang titulo na pag legal matters ang isipin, na-inspect na rin ng fire. Nakikita rin ng fire. Andyan yung DTI. Meron kang, maganda yung impact niya. Kahit sa bangko nga, kinakailangan kung businessman ka, may DTI permit unit. And of course, the private sectors, no? Lahat to, ang kinatawan ng Municipality of Mangudato and yung private na business sectors katulad ng BBGM Restaurant, magkakaroon ho tayo ng mga iftar, no? Sa abot ng ating makakaya, sa abot ng makakaya ng mga grupo, no? Ang ating grupo na may bigay yung mga iftar na yon. And yung programa ho, isa rin programa ng munisipyo is of course, 8 barangay tayo at magkakalayo ang barangay natin. Meron tayong lake na kailangan tatahakin bago maabot ang ibang barangay. So, ang naisipan ho namin ni Vice Mayor, ni Administrator, ng mga barangay chairman na magkakaroon tayo ng symposium, no? Islamic symposium or dawa, yung tinatawag, no? Kailangan natin maipakalat, no? Maipaalam sa ating mga kababayan sa nasasakupan na yung kung anong kahalagaan ng Islam at kung ano talaga yung Islam.
Puntuan ko lang, Mayor, alam ko natin yung symposium medyo laking gastos at lalo na may libre. Ito ba'y galing sa 20% ng munisipyo? Sa mga pondo na yan, hindi na ho tayo mag-ano ng kung anong pondo yan. Ang importante na account natin lahat, tsaka na isasali natin kung legal naman ho lahat yung ginagawa natin. Kung ano, may mga private sector din naman na nagbibigay ng ano natin. Galing sa puso niya. Yes. Kasi alam natin na sa month ng Ramadan, isa sa pinaka-importanting event or okasyon Banal na buwan. isang Islam. Kumbaga, magbigayan. So, kung may gustong tumulong, bakit natin hindi tatanggapin? Mga bigas, mga gulay. Ngayon, nagsumabit ho kami ng papeles requesting sa Chief Minister na kung po pwede, bigyan tayo ng kahit mga bigas lang ho na gamit ng constituents natin pang Ramadan ng ating mga constituents. Okay, maraming salamat po sa atin batang-batang municipal mayor dito po sa Mangudadato at lalawigan ng Maguindanao del Sur. Dato Mayor. Thank you.